Anti-Claire, hindi bobo ang mga guro na hindi marunong umintindi sa mga pinagsasabi mo. Guys, tingnan ninyo ang video at kayo na ang huhusga sa sitwasyong ito. Anti-Claire, hindi nyo na kaya itaas ang sahod ng mga guro, pati naman ang dignidad at karangalan nila, lalo ninyo pang pinababa. Ano na kaya ang tingin ng ibang bansa sa mga guro natin? Oh, lights! Camera rolling! Action! Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Yesterday, meanwhile, Na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Na po natin. Anong gagawin natin? Sir,